Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikapitong araw ng ating pong pagnonobena para sa karangalan ng ating pong patron si San Ildefonso, at ngayon din po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño. Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Amore
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinagaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaias na ang pagsilang ng sanggol na lalaki ay nagdulot ng liwanag at katuwaan sa mga tao. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng iyong pagkalupig sa ukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ng bagong awit at sa poon ay alay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas, ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Saliw ng mga lira ipinarinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli,
magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Ikalawang pagbasa, ginaganyak ni Apostol San Pablo ang mga taga-Epeso na magpasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ating tinanggap sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating niyang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at sa inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip, upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinira. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may nagdala ng bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito, sinabi sa kanila, "Pabayaan niyo lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo.
Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mamabilang sa pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father Badong. Kamusta po? Buti po. Ngayon po ay nasa ikapitong araw na tayo ng pagnonobena para sa karangalan ng patrong si San Ildefonso. Ikapito. Sino po naririto kagabi sa ika-6 na araw? Mukhang mas marami-rami ngayon, no? Ano po ang naalala ninyo sa mensahe kahapon? Attendance lang? Ano yung ebanghelyo kahapon? Pagkahirang sa 12 apostol, no? Pinangalanan ng Panginoong Jesus ang 12 at mula sa kanilang mga karanasan, sila po ay ninais ng Panginoon na piliin para makasama niya. Ganon din naman para mangaral ng mabuting balita at magpalayas ng masamang espiritu. At ang kanila pong sinimulan ay dumating at umabot sa panahon natin magpasa hanggang ngayon. Kahit po nung wala pa tayo, si San Ildefonso ay nakarinig po ng kanilang mga pahayag. Kaya nga po si San Ildefonso, nang matutunan din niya ang mga bagay tungkol sa mabuting balita, lalo tigit, no, nang makilala niya ang tungkol sa mahal na Birhen Maria. Ito po talaga ay kanyang prinotektahan, ipinagtanggol at lalong ipinakilala ang mahal na Birhen na may ginampanan na bahagi sa pagliligtas sa atin na plano ng Diyos. Kung kaya nakilala din natin si Jesus. So, si San Ildefonso, nakilala niya at ipinakilala niya si Maria. Itong si Maria, ipinapakilala naman sa atin si Jesus. Itong si Jesus na pumili sa mga alagad, nagpapaalala na ang tungkulin natin bilang mga alagad o bilang mga tagasunod, lalo na yung may mga katungkulan, yung mga inatasan at binigyan ng kapangyarihan na hindi tayo dapat ang maging hadlang para ang mga bata ay lumapit sa Kanya. Ngayon, no, pinagdiriwang din natin kaisa ng buong simbahan ang kapisahan ng banal na sanggol o mas kilala natin sa pangalang Santo Niño. Iba't iba man ang hugis, iba't iba man ang suot na damit, iba't iba yung forma, pero ito'y nagpapaalala sa atin na minsan pang naging bata din si Jesus. At bilang bata, siya ay nakaranas ng pag-aaruga ng mga magulang. Ang isa marahil, no, na po pwede natin mabalikan ay yung ugali ng mga magulang ni Jesus, si Maria at si Jose, na sinasabi, taon-taon, dinadala nila itong batang ito, isinasama nila sa templo para mamulat na agad sa gawain ng pagsamba, sa gawain ng pagpapasalamat at pag-aalay sa Panginoon na pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Kaya nararapat lang na pumunta sa templo. Nakamulatan ito ni Jesus. Hindi ko alam po, no, kung bakit nagkaroon ng ganitong karanasan ng mga alagad nang lumalapit yung mga bata ay pinagbawalan nila. Kaya't sinaway sila ni Jesus na hindi dapat
bawalan, kundi hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. At pinaalalahanan din tayo ulit na hanggat hindi tayo na bumabalik sa pusong katulad ng mga bata, hindi tayo paghaharian ng Diyos. Ano bang mayroon sa bata na dapat nating pamarisan? Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Bata pa ba o isip bata na? Problema kasi natin ngayon, no? Kapag bata, yung mga bata, gusto natin tumanda na agad. Kasi nga, busy ka. Ayaw mong maperwisyo, ayaw mong maantala yung gawain mo, nagtatrabaho ka. Dati kasi mayroong isa sa magulang full-time eh. Natututok doon sa bata eh. Ngayon, parehong magulang, kinakailangan kumayod, kaya sinong naiiwan sa bata, kung medyo may kaya ka, may katulong, may tagapag-alaga, kung wala naman ay ipapahiram mo lang o ipapasa mo lang sa kapitbahay o ibibilin mo lang, pakitingnan naman, kaya gusto na natin tumanda. O kaya ipapadlock mo lang yung bahay para hindi makalabas, hindi masagasaan. O kaya tinan mo, ngayong tumanda na, gusto nang bumalik sa pagkabata. Ang gulo, no? Pag bata, gusto mo tumanda. Ngayon, tinan mo si tatay, no? O, nakaupo sa wheelchair. Dati yung bata, nakaupo lang din. Pero gano'n naman talaga yung cycle. Yung process ng pagkatao, pinagdaanan ni Jesus, kaya naiintindihan ni Jesus ang lahat ng ating pinagdaraanan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, naiintindihan ka ng Diyos. Nagkasakit ka, alam niya yan. Nagutom ka, alam niya yan. Nadapa ka, alam niya yan. Mula sa pagiging bata, tumanda, at babalik din tayo muli sa pagkabata. Maswerte nga ngayon, no? Nung panahon natin, 1975. Sino mga 1975 dito? Wala, ako lang? Ano kayo, mga 80s kayo? Wala pang diaper noon, di ba? Lampin talaga. Eh ngayon, sosyal. Pero naaasikaso. Kaya maganda mapagnilayan natin, no, na kamusta nga ba yung ating pakikitungo sa mga bata? Kasi maganda po yun. No? Maganda yung nakagisnan ng karamihan sa inyo. Eh. Bakit kayo nagsisimba ngayon? Kasi yan ang iminulat sa inyo. Iminulat sa atin. Nakita natin yung mga magulang natin na nagsisimba. Nakita natin sila na nagdarasal ng rosaryo. Kaya ka nandito pa. At pagbabalikan mo, saan ka natuto? At babalikan mo yung pagkabata. Nung bata ka, ito ang natutunan mo. Eh ngayon, pag bumabiyahe ka, kahit dito man lang, ang daming bata sa kalye. Anong ginagawa ng mga may kapangyarihan, may otoridad? Hayaan mo lang. Hayaan mo sila. Pasa natin yung responsibilidad sa iba. Pero tayo, mga nagdidibosyon kay San Ildefonso, nagdidibosyon kay Maria, sinasabing, no, tagasunod tayo ni Kristo, paano nga natin pangalagaan? At least yung sakop mo man lang, at least yung nasa sayo. Mahihirapan ka o nahihirapan kang intindihin yung mga bata. Kasi nga, ano ba yung tinuturo? O para hindi ka maistorbo, gadget. Kaya natuto pang maunang mag-computer ang bata kaysa sa matatanda. Pero hindi marunong mag-sign of the cross. Hindi marunong magrosaryo. Hindi marunong magdasal. So, pananagutan natin ito. Nasabihin natin, hindi. Inaalagaan naman provided naman ng mga pangangailangan Hindi yun Ang tanong,
na ilalapit mo ba kay Jesus? Na ipapakilala mo ba sa Jesus? O napuputol sa atin? Kasi stress ka na dahil sasabihin mo, iba ang mga bata ngayon eh. Ang hirap espelengin. Hindi nga natatakot ang mga bata ngayon. Dati, susut lang ng mga magulang, talagang sunod eh. Eh ngayon, wala eh. Binugbog mo na, hindi pa rin sumusunod. Eh kasi yung napapanood sa gadget, sa social media, mga war freak na, mga labanan, puro suntukan, gera. Kaya pag tinanggal mo yung gadget, tingnan mo yung pananalita. Eh, kala natin wala lang. Kala natin walang epekto. Makikita mo yan sa pakikipag-ugnayan sa atin. Maswerte na lang kung may magpakilala sa Kanya kay Jesus. Maswerte na lang kung may magpakilala at mamulat siya sa pagsisimba. Kasi may mga magulang, hindi sila ang naging daan para makilala si Jesus. Kasi busy. Puro pagtatrabaho, paghahanap buhay para sa kanila daw. Ay. Akala nyo kami mga pare, hindi namin naiintindihan yan. Marami kaming pamangkin. Sakit din ang ulo. Kasi nakikita namin eh. Yung kakulangan at saan nagkukulang yung mga magulang ng mga ito. Eh kami, nandito lang para magpaalala. Hopefully, ma-inspire namin. Itong mga anak nila, itong mga pamangkin namin, ma-inspire na kilalanin ng Diyos. Eh sana po, no, lagi naman pong may panahon at pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga sa pinabanggit sa unang pagbasa, di ba, no? Lagi tayong nakakatanaw ng liwanag sa tuwing mayroong umuusbong, sa tuwing mayroong isinisilang, kung paanong si Jesus, nang isilang siya, nakatanaw tayo ng liwanag. So ganun din, ikaw mismo, no, ipinanganak ka, nakatanaw ng liwanag. Ang lipunang ito, ang bayang ito. Hindi ko alam po ano nangyari. Ano nangyari? Liwanag ka dapat eh. Medyo na misdirection lang, nagkaroon ng, medyo naliko lang. Pero lahat tayo eh. Pero itong mga bata ngayon na naririto, no, iyan ay liwanag na ipinapaalala sa atin. Pwede nang simulan ulit yan. Kaya lang, paano mo nga uhubugin? Sana po, ulitin nga po, no? Para sa ating lahat na mga may otoridad, may posisyon, may kapangyarihan, sa mga magulang, pakatandaan po natin, no? Kung hindi man tayo ang maging daan upang mapalapit ang mga bata sa Diyos, sana po hindi tayo ang dahilan ng kanilang paglayo sa Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Buktong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa man nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat, dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan. Siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariam Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Napakasakit sa hatol ni Poncio Pilato. Namatay at nilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw.
ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At inihintay ko ang muling pagkabuhay na nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, minsang naging isang bata sa Jesus upang ipakita ang dangal at halaga ng pagiging bata. Halina't ating idalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mag-ari ang pagbabahaginan sa pagitan ng mga magulang at mga anak, ang mga matatanda at mga bata, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga di pinagkalooban ng anak ay maging mabunga sa ibang paraan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mabuksan ang isipan ng mga kumikitil ng buhay, ng mga walang malay na sanggol, sa halaga ng buhay, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang makaranas ng tunay na pagmamalasakit ang mga batang lansangan, mga palaboy, at mga batang biktima ng pang-aabuso at karahasan, ang ating pamayanan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang matulungan natin ang mga bahay ampunan ng mga bata sa ating dioceses, katulad ng Bethlehem House of Bread, Bahay at Yaman ni San Martin, Bethany Orphanage, at Nazareth Home for Street Children, tumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga yumaong sanggol na bata ay makapiling ng Ama sa kalangitan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Heso Kristo, dinggin ang aming panalangin para sa mga maliliit at mga bata, sapagkat Ikaw ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapisahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niya ng kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyuri. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong mahasaang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, Ate Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw lalo tigit, ang mga mahal sa amin lalo tigit, ang Tito Resti, Legaspi at lahat ng mga mahal sa pamilya at sa parokya. Kawan niyo po silang lahat at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ina naming lahat, ang Immaculada Concepcion, at ang San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, ni San Ildefonso ng Toledo, San Martin de Porres, San Francisco de Assis, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang na mahal na Birhen ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na muunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Po ay kapistahan ng Santo Niño, kaya tayo po ay magbibigay ng espesyal na panalangin at pagbabasbas para sa mga bata. Ama naming mapagmahal, mula sa bibig ng mga bata ay humabi ka ng awitin ng papuri
Tunghayan mo ng buong pagmamahal ang mga batang ito na ipinagkakatiwala ng pananampalataya ng simbahan sa iyong pagkakandili. Buong lugod na tinanggap ng iyong anak na isinilang na mahal na Birheng Maria ang mga bata. Kinalong niya ang mga bata, pinagpala sila at ginawang halimbawa para sa lahat. Amang maawain, aming idinadalangin, basbasan mo sila at pagpalain upang lumaki silang mabubuting Kristiyano at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay maging saksi ni Kristo sa sandaigdigan sa pagpapalaganap at pagtatanggol sa pananampalataya. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Viva San Ildefonso! Viva! Viva Santo Niño! Viva! Amen.